Hunter x Hunter Episode 28. Mananalo ko. Tama ka, pero pupunan ko ang pagkawala ng espadang yun. Humanda ka! Ha? Hiso ka! Ha? Hiso ka! Pwede naman ako sumuko, hindi ba? Ang nagwagi, si Kurapika! Ang ikalawang laban sa huling pagsusulit, si Hanzo, laban kay Gon. Kahit ano pang isip ang gawin ko, hindi ko talaga maintindihan kung bakit si Gon ang ilalaban kay Hanzo. Kapag tinignan mo ang resulta sa mga naunang pagsusulit, malaki ang lamang ni Hanzo kaysa kay Gon. Hindi naman sa may kinakampihan ako, pero parang hindi naman patas. Mas magaling at mas malakas talaga si Hanzo. Sa bagay, tama ka dyan. Ayon sa paliwanag ng ating chairman, ang pagkilatis ang pinaka-importante sa lahat. Hindi mo ito basta mahuhusgahan. Siguradong mataas ang nakuha ni Gon sa parting yon. Sa madaling salita, taglay niyang katangian ng isang tunay na hunter. Kaya lang, malaki talaga ang lamang ni Hanzo sa labang ito. Magandang araw sa inyo. Ako ang magiging referee ninyong dalawa. Ang pangalang Firemasta, ang inyong lingkod. Teka, ikaw yun. Ikaw yung sunod ng sunod sa akin o ika-4 na pagsusulit. Alam mong sinusundan kita? Siyempre naman. Sa ika-4 na pagsusulit, ang bawat aplikante ay mayroong isang hukom na nagbabantay. Tama ba? Malamang napansin din yun ng iba pang aplikante. Hindi ko yata alam yun ah. Nakakahiya ka. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil akala ko alam mo. Hayaan mo magpasalamat ako sa'yo, Ginong Wes. Ano? Alam mong naipon ko ang 6 na puntos sa ika-4 na pagsusulit na walang kahirap-hirap. Pero siguradong mataas ang puntos ko sa'yo. Ngayon? Siyempre, utang ko sa'yo yon. Dahil wala kang kinikilingan, patas kang humusga. Sa bagay, kayang-kaya ko naman talaga. Siya nga pala, Ginong Wes. Meron lang akong gustong linawin sa'yo. Ano yun? Para manalo, ang kailangan lang gawin ay pasukuin ng kalaban. Kahit hirap na o manakaut siya, ay baliwala. Tama ba? Oo, tama ka. Pero kinakabahan naman siya. Magaling kong ganun. Medyo mahirap to. Mukha siyang magaling. Pero may tiwala ako sa aking bilis at resistensya. Gagamitin ko ang aking bilis para mapasuko ko siya. Handa! Simula na! Malamang, malaki ang tiwala mo sa iyong bilkod. Tama ba ako? Mahusay ka, bata. Masyado ka pang bata, pero mahusay. Yung ganung atake, napakadali namang iwasan. Kung ordinaryong laro lang to, tapos na sanang laban. Gon, ano ka ba? Gumising ka na. Kumusta? Kaya mo pa ba? May pinatamaan ako sa iyong batok para mamanhid ang iyong utak. Naintindihan mo ba sinasabi ko? Kitang-kita namang hindi mo ako kaya eh.
Bakit kasi hindi ka pa sumuko? Be! Mag-isip ka mabuti, bata. Kung susuko ka na, hindi ka na makakatikim pa ng sakit ng katawan. Meron ka pang reserbang lakas para sa susunod mong laban. Kaya huwag ka nang matigas ang ulo. Hindi ako susuko. Sabihin mo na. Gawin mo na kung ano gusto mo. Gon! Sumuko ka na sa kanya! Meron ka pang pag-asa! Tama na yan! Leorio, kung ikaw ang nasa posisyon ni Gon, masasabi mo bang susuko ka? Kagaya niyo ni Gon, hindi rin ako susuko. Kahit mamatay pa ako. Kaya lang hindi ko talaga mapigilan na aking sarili. Naintindihan ko ang nararamdaman ni Leorio. Sumuko ka na, Gon. Bumawi ka na lang sa susunod. May pagkakataon pa. Masyado namang talagang ito si Chairman Netero. Parang hindi marunong mag-isip. Dapat tayo na lang nagplano. Kailangan sumuko ang isa bago matapos ang laban. Sino ba naman sa mga aplikante niya ng baliw na susuko? Pero kanina may sumuko naman, hindi ba? Hindi siya maaaring isali sa usapan dahil mukhang may naglalaro sa isip ni Ginoong Hisoka. Ang problema ay ang batang yan. Anong mangyayari kung hindi na makaya na magsalita ay mamaya, ha? Naiinis na talaga ako sa sistema ng tournament na ito. Delikado ang buhay niya. Hindi pa tapos ang laban na to. Sabihin na natin lamang ka sa akin, pero may natitira akong lakas. Sinabi ko naman sa'yo na mamamanhid ang iyong utak sa ginawa ko. Malamang ngayon ay wala kang nakikita. Inaamin kong matibay ka pero hindi na ito larong pangbata. Hindi lahat ng bagay madadaan sa tibay ng loob. Gaya ang sinabi ng kaibigan mo kanina, isuko mo ng labang ito para may matira ka pang lakas sa susunod na pakikipaglaban. Patawad, mukhang pandinig na lang ang ginagamit mo sa iyong pag-atake. Kaya pinarelisa ko muna na sandali ang iyong kaliwang tenga. Kung susuntukin ko pa ang kanan mong tenga, baka hindi mo na magawang makapagsalita. Kaya hahayaan kong makarinig ka pa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kailangan bang humantong sa ganito? Aray, narinig kita kaya lalaban pa ako. Hindi mo ako mapapasuko. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan na malakas ang iyong tenga. Gon! Kailangan mo yan! Para ma-press-con ka na kaunti! Kahit pa paano may nakikita na ako. Simula na uli! Dapat may limitasyon ka! Mahigit na tong 3 oras. Chairman, hindi pa rin ba natin sila pipigilan? Alam kong naririnig mo ko. Meron lang akong itatanong. Alam mong maaari tayo gumamit ng armas, hindi ba? Bakit hindi mo ginamit yung pamingwit? Kung hindi ako nagkakamali, yun ang pinang-agaw mo sa numero ni Hisoka. Akala mo ba'y matatalo mo ako ng walang ginagamit na armas? Kung ganun man, siguro minamalit mo ang aking kakayahan. Tama ba ako? Mali ka! Kapag humaharap ako sa kalaban, iniisip ko laging mananalo ako, pero hindi ko minamalit ang kalaban. Kung ganun, bakit ayaw mong gamitin ang iyong armas? Ang aking armas? Alam mo bang ang pamingwit na yun ay pag-aari ng aking ama? Ano ngayon? Ang pamingwit na yun ay malaki na ang naitulong sa akin sa maraming pagkakataon. Yun ang dahilan kung bakit ako umabot dito. Pero ito na ang huling pagsusulit na dapat malampasan para maging isang hunter. Gusto ko makapasa na gamit ang sarili kong kakayahan. Mababaliwala ito kung hihingi pa rin ako ng tulong sa aking ama. Personal ko ng laban to kaya hindi ko yung gagamitin. Muntik na akong mayak sa drama mo. Tama ang narinig ko.
Sabi mo personal mo na itong laban. Kaya pala. Yun pala ang dahilan kung bakit mo ako minamaliit. Uulitin ko sinabi ko sa'yo, bata. Dapat ay may limitasyon ka. Itigil mo na yan, Hanzo! Huwag ka maging malupit dyan sa bata! Kung gusto mo tayong dalawa na lang maglaban! Kung di mo ako kayang panoorin, umalis ka na. Ang susunod ay hindi mo na masisikmura. Anong sabi mo? Kahit na sino, hindi dapat makialam sa kanilang laban. Si Hanzo ay walang ginagawang masama laban sa aming patakaran. Kung makikialam ka sa kanila, walang ibang matatalo sa tournament na ito kundi ang kaibigan mong si Gon. Salamat, Leorio. Pero ayos lang ako. Kaya ko pang harapin itong si Hanzo. Hindi mo ako pwedeng tulungan ngayon, kaibigan. Sumuko ka na, Gon. Sumuko ka na. Sabihin mo lang, suko na ako! Kaya ko pa! Ngayon, bali ng kaliwang kamay mo. Kapag sinaktan ka pa ni Hanzo, sana'y mapatawad mo ako, Gon. Grabe ka, huwag mo akong pipigilan. Pigilan? Bahala ka. Gawin mo ang gusto mo. Basta ako. Pareho tayong nararamdaman. Gon, ang katigasan ng kanyang ulo ay hindi nakagaya ng dati. Ang puwersang nagtutulak sa kanya ay hindi nakapareho sa amin ni Leorio. Siguro, hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang hirap na nalampasan niya sa kuweba. Pero kapag hindi siya sumuko kay Hanzo, baka maparalisa ang buong katawan niya. Siguro hindi mo na makaya na nararamdaman mo, kaya makinig ka. Ang isang ninja ay dumadaan sa matinding pagsasanay sa simula pa lang ng araw ng kapanganakan para matutunan ng pambihirang kalaman na kung tawagin ay ninpo. 18 taon na kong sinanay. Hindi ko na alam kung ano pang hirap ang hihigit sa dinanas ng aking katawan. Noong kasing edad kita, maraming buhay ang tinapos ko sa pakikidigma. Kaya kung laban lang ang pag-uusapan natin, ang masasabi ko'y hindi ka mananalo sa akin. Ang may papayo ko sa'yo ay sumuko ka na lang at aminin ako ang panalo. Sa sobrang sakit at sa haba ng kwento mo, pakiramdam ko nakabawing bigla ang aking katawan. Sige, ganyan nga, Gon! Sugurin mo pa siya habang wala pa siyang malay! Gumanti ka na! Sige na, baka magising pa yan eh! Tapusin mo na yan! Alam ko na kung anong kahinaan ni Hanzo na nagpatalo sa kanya sa pakikipaglaban, ang kanyang kadaldalan. Napakagaling talaga ng batang yan! Sinasabi ko na nga ba't hindi siya basta magpapatalo sa laban? Hindi ba kasasabi mo lang na delikado ang lagay niya? Tumahimik ka nga dyan, hindi kita kinakausap. Kung anong nangyari ngayon, yun ang mahalaga! Narinig ko ang kwento mo. 18 taong gulang ka pa lang. Ibig sabihin, 6 na taon ang tanda mo sa akin. Ang tournament na ito ay hindi palakasan. Ang pinag-uusapan dito ay kung susuko ka o hindi. Wala rin akong pakialam kung mas magaling ka sa akin. Kaya tumayo ka na dyan! Ang totoo niyan, binigyan talaga kita ng pagkakataon para makaganti ka. Sinungaling! Pumutok naman ang ilong niya. Pulbusin mo yung si Hanzo! Sige, habang mahina pa! Ginoong Hanzo? Huh? Ito. Salamat.
Hindi niya na dapat ginawa yun. Makakapagpahinga pa tuloy ang kalbo na yan. Pagbigyan mo na. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Hindi ka talaga natuto. Mula ngayon ay hindi na kita papayuhan, bata. Iutos ko na kung anong gagawin mo. Baka naman hindi mo lang naiintindihan. Ipapaliwanag ko sa'yo sa madaling paraan. Sa susunod, hindi lang buto mo ang masasaktan. Kapag ito ang natikman mo, hindi ka na makakalakad. Pagsisisihan mo na sumali ka sa pagsusulit. Pero bago ko gawin yon, pagbibigyan kita. Sabihin mo lang na sumusuko ka na. Nalilito na ako! Oh? Huh? Ayoko kasi magkaroon ng maraming sugat sa katawan. Pero ayoko rin sumuko sa laban. Mabuti pa, ibang laban na lang ang gawin natin. Ha? Ang kulit mo talaga! Tignan mo nga kung ano ng kondisyon mo ngayon! Nakakagulat naman yung batang yan, pero sa tingin ko'y seryoso sa kanyang sinasabi. Tingnan niyo, naguguluhan na rin si Hanzo. Ano ngayon ang masasabi mo, Ginong Kalbo? Hanzo. Bakit ikaw magsasabi ko paano tayo maglalaban? Minamalit mo talaga ako, no? Gagamitin ko talaga sa'yo to. Bahala ka. Basta hindi ako susuko sa laban na ito. Kapag ginamit mong espadang yan, matatapos ang aking buhay. Kapag nangyari yon, ang babagsak sa pagsusulit na ito ay siya, hindi ba? Oo. Tama ka. Kita mo na, mamumblema lang tayong dalawa. Mabuti pa, pag-isipan mo, Hanzo. Okay? Ibang klase talaga siyang mag-isip. Kontrolado na niya ang sitwasyon. Ang tenga ng lahat ng tao ay hinihintay ang kanyang sasabihin. Tama ka dyan. Ano ba nangyari? Wala namang pinagbagong lahat. Hindi lumakas si Gon kaysa kay Hanzo. O bumalik ang nabalay ng buto. Bakit ba? Bakit para yatang bigla na lamang guminhawa ang magaspang nahanging umiikot sa silid na to? Alam ko na, iyon ang nasa likod ng lahat. Ano bang ibig mo sabihin? Kaya mataas ang markang nakuha ni Ginoong Gon. Ibig sabihin, yun ang pagpapagaan ng loob? Tama ka. Kanina, noong magsimula ang laro, tamang naging desisyon natin na mas mahusay ang pinapakitang kakayahan ni Ginoong Hanzo kesa sa kakayahan ni Ginoong Gon. Kaya lamang, habang umaandar ang oras, tingnan niyong nangyari. Lahat tayo ay nagkaroon ng simpatya sa batang aplikante. Dapat tayong mga huwes ay nasa gitna lamang ng dalawang manlalaro, hindi kumakampi sa kung kanino. Tama, nahulog ng loob ng lahat ng tao nandito sa kanya. Meron siyang katangian na gusto ng lahat ng tao kaya marami sa kanyang kampi. Tama ang sinabi mo, at hindi lahat ng tao ay may ganyang katangian. Hindi rin ito basta na pag-aaralan. Ipinanganak siyang taglay ang ganyang kakayahan. Mataas ang nakuha niyang puntos dahil sa katangian niyan. Tama. Siguradong iyon ang unang nakita ni Chairman Netero. Ibig sabihin, ang pinaka-importanting katangian para maging hunter ay ang personalidad. Kung doon mo lang titingnan ay tama ka. Pero marami pang kasagutan kapag pinanood natin ang larong ito. Sigurado yun. Kahit na hindi ka pa rin magtatagumpay. Kapag ikaw ay namatay, wala kang pag-asa. Kapag tinapos mo ngayon ang buhay mo, bumagsak man ako ay maaari pa akong sumali sa mga susunod na pagsusulit. Sumuko ka na! O ito lang yung magiging katapusan! Tama ang sinabi niya, Gon. Kahit saan pa natin daanin, hindi mo siya matatalo sa laban. Napakalaki ng pinagkaiba niyo. Hindi mo makakain lampasan ang kakayahan niya agad-agad. At ang kakayahan niyan, ang pinakamahalaga sa lahat. Ano ka ba? Bakit hindi ka pa sumuko? May pagkakataon ka pa. Pwede ka pang sumali sa 1 taon. Bakit ayaw makinig sa akin? Huwag mong sabihin pagpapalit mo dito ang iyong buhay. Ano mapapala mo kung patay ka na? Sabihin mo bakit ayaw mong pang sumuko? Dahil sa aking ama, hahanapin ko siya. Ang aking ama ay isang mahusay na hunter. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Pero naniniwala ako magkikita pa rin kami balang araw. Pero kung susuko ako sa'yo, may pakiramdam akong hindi na mangyayari yon. Kaya, bahala ka na.
Kapag hindi ka sumuko, tapos ka na. Inuulit ko, bahala ka. Ikaw talaga. Tigas ng ulo mo. Patawad, wala na akong magagawa. Tapos na ang laban!